Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Si Sara Duterte, binabakbakan itong si General Torre. Kasi nakalulungkot lang isipin even yung mga supporters ni PBBM, galit sila kay Presidente, di ba? Dahil pinalitan si General Torre na without understanding yung dahilan kung bakit siya pinalitan. Tulad ng sinasabi namin sa Salamat PBBM podcast, no? May mga bagay na not for public consumption, no? Pero matibay yung dahilan kung bakit pinalitan si General Torre. At malay mo, preparation lang yan para sa mas mabigat na posisyon. Si Sara Duterte, tulad ng ilang BBM supporters, binabakbakan nila si General Torre ngayon. Karma daw po yan. Nakalulungkot isipin din, no? Ibang supporters din natin, ang sinasabi nila, si General Torre, yumabang daw, di ba? Kinarma daw. Yun ang personality ni General Torre. Ganon siya ka-strong. Strong, hindi ibig sabihin ng strong, mayabang. Dahil kung hindi ganyan yung personality niya, hindi niya ma-aresto si Kibuloy. Trilyonaryo yan. Kaya bang arestuhin niya ng ordinaryong pulis? Hindi niya ma-aresto si Digong, dating presidente, na supported ng maraming Pilipino nung inaaresto. Di ba? May pagkilos sa labas ng NAIA. Kung hindi strong ang personality ni General Torre, hindi niya magagawa lahat yan. Ang problema sa ilan, ang tingin sa pagiging strong, mayabang. Naging mayabang daw po si General Torre. At tinatawag nila itong karma. Kinarma daw po si General Torre. Isa sa nagdiriwa ngayon, oy, Madam Sara, itong si Sara Duterte nagdiriwa ngayon sa pagkakatanggal kay General Torre, as well as yung mga DLIS, yung mga DDS. Huwag muna kayo magsaya. Hindi pa tapos ang boxing. Yung iba excited, nagmamadali, nasaan daw po yung posisyon para kay General Torre. Maghintay po kayo, nakabakasyon si General Torre. Hayaan natin siya. Kinakailangan niya yung bakasyon niya yan. Deserve niya yung bakasyon na yan. Chillax lang kayo. Masyado naman kayo Chillax. Darating din tayo sa exciting part, ika nga. Sabi ni Sara, sometimes, andoon ka sa taas. And then, 85 days later, nandoon ka sa baba. Kasi si General Torre, umupo po siya bilang hepe ng Philippine National Police sa loob po ng more or less 90 days, no? 85 days, yung sinasabi ni Sara Duterte. Alam mo kung bakit sila nagdiriwang? Kasi marami na pang isusunod Si Roque, kaya masaya si Roque? Kasi baka maaresto siya malapit na siya maaresto kung hindi napalitan si General Torre Kaya nagdiriwang sila na wala nang matibay dyan sa PNP. Pero wag din natin i-underestimate yung kakayahan ng bagong hepe ng Philippine National Police, si General Nartates. Baka mapabilis palalo ang pag-aresto dyan kay Harry Roque at yung iba pang sangkot dyan sa tukhang nila. Kasi alam mo, malapit na raw lumabas itong warrant of arrest, panibagong warrant of arrest mula sa ICC. Sige, nagdidiwang kayo ngayon too early to celebrate, ika nga. VP Sara sa pagsiba kay General Torre bilang PNP chief. Hindi umano masabi ni Vice President Sara Duterte kung maituturing umanong karma. Yun yung kanya termino dito sa balita, Hindi niya raw sure kung karma ba raw na matatawag kay General Torre ang pag-relieve sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police. Kayo din naman, kinarma din naman kayo di ba? Nagpakasasa kayo sa buhay ninyo ng panahon ni Digong. Hala, sige, tukhang pa more. Umabot ng 30,000 na tsugi. Ayan, karma. Nasaan si Digong ngayon? Nakakulong sa labas ng bansa. Diba? Yan ang karma. Matatandaan si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng bise at si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaalyado ng mga Duterte na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Gate niya marahil ay parte lang ito ng journey ni Torre. Parte lang talaga ng journey niya yan. Good soldier si General Torre. Hindi siya bitter sa pagkakatanggal sa kanya. Alam niya yan. And for sure, sana lahat ng mga appointed government officials, alam niyo yan. Kapag in-appoint kayo, posible bukas, mapalitan kayo. Alam na alam ninyo yan. Di ba? Yung iba, syempre, palalakihin nila yung issue. Syempre, gusto nila ibagsak ang administrasyon Gusto nila sirain si presidente Diba? Magkaroon ng instability. Yan ang gusto nila. Kaya sige, gagatungan nila yung issue. Now, may bago pong lumabas. Ito Ewan ko kung nabalitaan nyo na ito.
na may pinigilan daw po si General Torre na pagbili daw po ng mga armas. Ngayon, pinapasama naman nila ang DILG. Ang DILG, alter ego ng presidente yan. Si Rimulya, alter ego ng presidente yan. Sekretary yan eh. Lahat ng sekretary, lahat ng kalihim sa mga kagawaran, alter ego ng presidente yan. Kumbaga, kinatawan ng presidente yan. Diba? Sinisira nila ngayon ang DILG para masira ang gobyerno, para masira si PBBM. Ito, may bago silang issue. Nasa balita po ng ABS-CBN. Pinapakalat nila ito eh. DILG denies Torres removal due to refusal to purchase firearms. Ayan. Meron daw po kasing utos na bilhin itong mga armas na to. Utos daw po yan ng DILG. And then, si Torre, tinanggihan daw po yung utos na yan. Kaya po siya nasibak. Yan ang kwento ngayon. Bago na ha. Pero last week, ang issue, nag-reshuffle si General Torre ng mga opisyal ng Philippine National Police na against sa policies ng National Police Commission o ng NAPOLCOM, which is isang major mistake po yan, no? Kasi nag-push through si General Torre sa kanyang reshuffle without the go signal of the National Police Commission. Yan po yung lumalabas na sa tingin kong valid reason, no? Kasi ang Malacanang, di naman nila sinabi yung valid reason, pero definitely ang presidente hindi magdidesisyon niya na walang matibay na batayan. Di ba? Basta-basta na lang siya tatanggalin dahil walang matibay na batayan. Hindi gagawin ng presidente yan. We have to trust the wisdom of the president. Merong dahilan kung bakit napalitan si General Torre. Pero ngayon, hindi pa natin alam kung ano yan. Ang pinupunto nga natin, maraming bagay na not for public consumption. Hintayin natin magsalita ang presidente dyan. Now, bakit kailangan nyo pang gumawa ng issue? Para sirain naman ngayon ang DILG. Ang DILG na naman may kasalanan ngayon. Kasi may inutos, parang pinapalabas nila dito, masama ang instruction ng DILG kaya hindi sinunod ni General Torre. Pinag-aaway-away din nyo. Sa mga BBM supporters, huwag kayo maniwala dito. Alam mo, ang ginagawa nila, divide and conquer. Pag-ahati-hatiin tayo. Pagwawatak-watakin tayo. Pag-aaway-awayin tayo. And then, sasakupin tayo. Divide and conquer. May mga political motive siya mga yan kung bakit nila ginagawa yan. Sisirain nila ang DILG. Alter ego ng presidente yan eh. Refleksyon ng presidente yan eh. Pag nasira nyo ang DILG, nasira nyo na din ng presidente. At the same time, gumagawa kayo ng galit, unnecessary hate sa presidente dahil sa pagkakapalit kay General Torre. Na alam nyo naman yan kung ano ang ibig sabihin yan. Kung bakit nagpapalit ng liderato. Basahin natin yung balita ng ABS-CBN. Pinasinungalingan ng DILG ang mga aligasyong tinanggal si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III dahil sa pagharang nito sa utos umano ni Interior Secretary John Vic Rimulya na bumili ng 80,000 po na armas. 80,000 millions of pesos yan. In short, nagpapalabas ng issue, corruption yan kasi pinigilan, hero si General Torre dyan. Pinag-aaway nila, hindi magkaaway dapat yan. Yung issue na kumakalat ngayon, may pinaghuhugutan yan para mag-away-away ang administrasyon. Kasi hindi man natin madidinay dyan, maraming supporters si General Torre. Ako, supportado ko si General Torre dahil nakita natin napakahusay niya. Maganda ang kanyang accomplishments. Tulad ng sinasabi natin, walang sino mang pulis ang kayang gawin ang ginawa ni General Torre sa pag-aresto kay Kibuloy at sa pag-aresto kay Tatay Digong ninyo. Suportado natin si General Torre. At the same time, suportado natin ang presidente. So, ang ginagawa ng kalaban, kaya ingat tayo ka-coffee dahil pinag-aaway-aaway tayo. Wawatak-watakin tayo. Sino makikinabang? Hindi sila. Pag nawasak ang gobyerno, nawasak ang administrasyon. Sige. Basa tayo sa balitang ito ng ABS-CBN. The Department of the Interior and Local Government o DILG denied that the removal of General Torre as National Police Chief had something to do with the planned purchase of 80,000 ka-coffee na armas para po sa Philippine National Police. The DILG said in a statement that the rumor
is false. Diyan sila magaling. Gagawa ng fake news para pagwatak-watakin tayo. Kasi may simpatsya na makukuha si General Torre dahil marami siyang supporters. The same way, may simpatsya ang presidente. Di mag-away-away na yan, pareha supporters yan. Tulad ng ginawa nila sa DDS camp. O tulad ng nangyayari sa DDS camp. O watak-watak sila dyan. Huwag tayong huwag tayong papasok doon sa patibong ng mga yan. Pinapainan tayo ng mga yan para magka-watak-watak tayo. There are allegations that the recent reorganization at the Philippine National Police was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instruction from Secretary John Vic Remulla to purchase itong mga armas. The claim is false, sabi po ng DILG. O, peke yan ha. When Secretary Remulla received an unsolicited proposal to purchase 80,000 na mga armas for the Philippine National Police, he asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion as this was not included in the National Expenditure Program. O sige, himayin natin yung issue. May nag-propose. Sir, nililay-manais ko lang ha. Sir, kailangan natin bumili ng 80,000 na armas. Itong si Remulla, malamang sasabihin si Torre, i-assess mo to. O, sige pare, assess mo nga ito. Kung kailangan ba natin yung armas na yan. Di ba? Baka walang needs. Kasi kung kailangan natin yan, gagawa natin ng paraan yan, hanapan natin ng budget na bilhin yan. Pero kung hindi, o sige, this way please, i-park muna natin yan. Di ba? Posible magkaiba sila ng stand. Posible, yung nasa stand ni Remulla, posible ito ha, ito ay analysis ha. Posible, sinasabi ni Remulla, o gusto niyang parating, wag muna tayong bumili niyan. Or sinasabi naman ni General Torre, bumili tayo niyan. Or pwede rin baliktad, di ba? Pwede sinasabi ni General Torre, bumili tayo niyan. Or wag tayo bumili niyan. Si Remulla sinasabi naman, bumili tayo niyan. Walang malinaw. Pero ang tinutukoy dito, i-assess yang pagbili ng 80,000. Bakit kinakailangan ng assessment? 1. Wala sa plano ang pagbili ng 80,000. Wala sa plano. Wala sa National Expenditure Program for 2026. Not for this year yan eh. Kasi yung budget na hinirit natin, yung budget na kinakailangan para bilhin, if ever they will decide to purchase these firearms, no, manggagaling yan sa insertion kasi nga wala sa NAP. Wala doon sa plano ng Philippine National Police na bibilhin sa 2026. Pero kung talagang kailangan yan, budget insertion yan. Kasi hindi naman talaga totally masama ang budget insertion. Yung iba, nasasamantala lang yan ng mga senador, mga congressman. Pero malaking bagay din kasi yung kapangyarihan ng budget insertion. Again, hindi masama yan. Nasa tao lang yan. Pero kung budget insertion ay flood control, alam na this. Diba? Karapatan natin yan. Walang nilalabag sa batas ang budget insertion. Yun ang sinasabi natin. Walang nilalabag sa batas yan. Yun na lang, yung ibang mga congressman dyan, abusado. Yung ibang mga senador dyan, abusado. Sasamantalahin yung budget insertion na yan. Yun yung nangyari. Balik tayo sa PNP. Yun yung nangyari. Wala sa plano po yung pagbili ng 80,000 na firearms. Millions of pesos yan. 80,000 yan. Magkano isang firearms? Sige, let's assume. O, sabihin natin, 50 mil ang isa niyan. 80,000 times 50,000. O, hindi na kaya ng calculator. Napakarami na. Tanggalin natin yung mga zero. 80,000 times 50,000. O, 4 billion. Tama ba? 80,000. O tama, 4 billion pesos. Eh napakalaki niyan. Tapos hindi pa nakaplano. Di ba? The DILG clarified that Remulla has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. The agency added that Remulla even agreed with Torre when he said that the purchase of said firearms was unnecessary. Pareha sila ng stand. Yung stand ni Remulla, yung stand ni Torre, hindi natin kinakailangan bilhin yung mga armas na yan. Pero bakit ngayon, ang pinapalabas ng narrative ngayon, ang pinapalabas ng mga fake news ngayon, magkaiba sila ng stand. Gusto ni Remulla, bilhin yung 80,000 na armas na yan, pinapabili na kay Torre, gusto naman ni Torre, wag. Diba? Diyan tayo magkakawatak-watak sa fake news. Kasi budgeted yung fake news na yan eh. May kumikilos yan para pag-away-awayin tayo. The Secretary concurred with General Torres' assessment. There was no directive to purchase, said the agency. The DILG remains steadfast in its commitment
to transparent accountability and ensuring the safety of our communities. O, malinaw ha. Huwag kayong maniniwala dyan sa pinapakalat nila fake news. O, na hindi nasunod ang gusto ni Remulla, kaya tinanggal itong si General Torre. May matibay pong dahilan na hindi natin alam pa ngayon. Kaya hintay lang kayo. Darating yung time na magsasalita po ang presidente dyan. Chillax lang kayo. Grabe naman kayo. Galit na galit agad kayo sa presidente. Diba? Hintay lang kayo. Again, hindi permanente lahat yan. Kung na-attach ka kay General Torre at tatanggal siya, sobrang emotional ka, wag ganun. Kasi ako, nabigla din ako sa desisyon na yan. Kasi fan din ako ni General Torre. Astig eh. Nagdi-deliver eh. Maganda ang accomplishment eh. Pero we have to understand, this is not just about General Torre. Ang pamamahala sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa isang tao. Tungkol ito sa napakaraming bagay na kinakailangan balansehin ng presidente. Kung hindi gagawin ng presidente yan, watak-watak tayo. Walang stability. Babagsak ang gobyerno. You have to understand that, no? Tayo kasi minsan, yes, we understand. Bakit ganyan tayo minsan? Nadadala tayo ng ating emosyon. Nagsasalita tayo kesyo ganyan, gawin natin yan, etc. Ganito, dapat ganito ginawa ng presidente. Dapat ganyan ginawa ng presidente. Sa atin lang yan. Paano yung take ng iba? Think of the common good. Sino makikinabang dyan? Pabor ba yan sa lahat? O pabor lang yan sa isang tao? O pabor lang sa'yo yan? Diba? Hindi pwedeng ang presidente magdidesisyon dahil lang sa isang tao. Napakahirap maging presidente. Hindi natin naranasan maging presidente, ha? Pero titingnan mo, lahat yan, hawak niya lahat yan. O, issue ng security, issue sa West Philippine Sea, foreign policy, issue sa bigas, internal challenges dyan. O, issue sa pabahay, issue sa kalusugan, issue sa kalikasan, issue sa local government, issue sa baha, sa flood control. Diba? Napakaraming bagay ang kinakailangan balansehin ng presidente. We have to understand and we have to respect the decision of the president dahil may pinaghuhugutan yan. Huwag kayong galit na galit agad sa presidente. Grabe naman kayo dyan. Chillax lang. Kalma. Baby, kalma. Ika nga sa kanta, no? O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, please click lang po na subscribe. And TikTok, subscribe na rin po kayo. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.